ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello guys! Update tayo sa Batang Quiapo. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang basta update. Mas malalim tayong sisilip. Sa bawat sandali, sa bawat desisyon, at sa bawat emosyon na tahimik na kumakain sa mga karakter. Habang magkakasalo sa pagkain sina Tanggol, Dolpo at Boldog. Mabigat ang hanging bumabalot sa kanilang mesa. Hindi iyon ang karaniwang pagsasalo ng magkakaibigan. Sa bawat subo ng pagkain, may kasamang kaba, may kasamang pagdududa, at may takot na hindi nila kayang bigkasin ng diretsahan. Pinag-uusapan nila ang napipintong pag-alis sa bahay ni Ben. Isang desisyong alam nilang hindi basta-basta. Isang hakbang na may kaakibat na panganib. Si Dolpo ang unang nagsalita. Mababa ang boses. Halatang nag-aalinlangan. Paano raw kung magalit si Ben kapag bigla na lang silang umalis? Walang paalam. Walang paliwanag. Tumango si Boldog. Ramdam ang bigat ng konsensya. Para sa kanila, si Ben ay hindi lang basta nagbigay ng masisilungan. Isa siyang taong nagtiwala. Isang taong isinugal ang sariling pamilya para sa kanila. Pero si Tanggol, sanay na sa pagtakbo. Sanay na sa pagtatago. Malamig pero buo ang kanyang tinig. Hindi raw sila pwedeng manatili ng matagal sa iisang lugar. Habang tumatagal, mas lumalaki ang sansang matuntun sila ng kaaway. Sa isipan ni Tanggol, bawat segundo ng pananatili ay isang hakbang papalapit sa kapahamakan. Hindi lang para sa kanila, kundi pati sa mga taong kumukupkop sa kanila. Habang abala sila sa desisyon, may mas madilim palang nangyayari sa likuran nila. Si Ben nilalamon ng takot. Takot para sa sarili. Takot, higit sa lahat, para sa kanyang asawa na si Gina. Sa panginginig ng mga kamay, at sa bigat ng konsensyang halos durugin ang dibdib niya. Nagpasya siyang magsumbong sa mga gerero. Itinuro niya ang lugar kung saan nagtatago sina Tanggol. Isang desperadong hakbang. Isang pagtataksil na umaasang maililigtas ang kanyang pamilya. Dito pumasok si Miguelito. Isang lalaking puno ng panlilinlang. At higit sa lahat, kasakiman. Binayaran niya si Ben gamit ang tira-tirang pera. Sapat para patahimikin ang bibig. Pero kailanman hindi sapat. Para patahimikin ang konsensya. Hindi alam ni Ben na niloloko lamang siya. Inakala niyang ligtas si Gina. Na hindi siya madadamay. Isang iglap lang. Gumuho ang lahat ng pag-asa. Walang babala. Walang awa. Pinaputukan ni Miguelito si Gina. Bumagsak si Gina. Sa harap mismo ng mga matang puno ng pagkabigla. At sakit ni Ben. Sumabog ang galit at paghihinagpis sa dibdib ni Ben. Sa pagkawala ni Gina, parang kalahati ng kanyang pagkatao ang kinitil. Bumunot siya ng baril. Nanginginig ang kamay. Pero matibay ang hangaring gumanti. Ngunit mas mabilis si Miguelito. Isang putok. Isang wakas. Hindi pa doon nagtapos ang karahasan. Isa sa mga kasamahan ni Tanggol ang tinamaan din ng bala. At si Miguelito mismo ang bumaril. Ang dugong tumulo sa lupa ay tila sumisigaw ng katarungan. At bawat putok ay lalong nagpapaliyab ng galit sa puso ni Tanggol. Nang mabalitaan ni Tanggol ang sinapit ng kanyang kasamahan. At ang pagkamatay ni Gina, lalo siyang tumatag. Ang sakit naging lakas. Ang galit naging malinaw na layunin. Sa kanyang isipan, iisa na lang ang paulit-ulit na pangalan. Miguelito. Hindi na ito simpleng personal na paghihiganti. Isa na itong panata. Isang laban para sa lahat ng nasaktan. Para sa lahat ng pinatay. Dahil sa kasakiman at pagtataksil. Samantala, sa mundo ng politika, nag-aalab din ang tensyon. Si Jackie hindi na nakapagtimpi. Hinarap niya ang mga traidor na konsehal. Sa bawat salita niya, dama ang galit at pagkadismaya. Hindi pa raw sila kontento. Matapos mang iwan. Matapos magkanulo.
Patuloy pa rin nilang sinisira ang mga taong minsan nilang sinamahan. Sumingit si Roberto. May babala sa kanyang tinig. Sana raw ay hindi magsisi ang mga konsehal. Dahil ang pagtataksil may kaakibat na kaparusahan. At darating ang araw. Nahaharapin nila ang bunga ng sarili nilang desisyon. Sa kabilang panig ng kwento, hindi rin matahimik sina Tinding, Roda at Kong Leo Mujica. Pinag-alala sila ng balita tungkol kay Martes. At sa maaaring gawin ni Roar sa kanya. Dahil sa kaba, nagtungo sila sa San Dimas. Handang harapin ang anumang panganib. Pagdating sa bahay ni Rigor, agad nilang nasaksihan ang isang eksenang punang tensyon. Tinutukan ni Rigor ng baril si Martes. Sa mga mata ni Martes, may takot, pero may tapang. Hindi nag-atubili sina Tinding, Roda at Kong Leo Mujica. Ipinagtanggol nila si Martes. Inilagay ang sarili sa panganib para pigilan si Rigor. Sa katahimikang sumunod, ramdam ang bigat ng bawat titig. Isang manipis na linya sa pagitan ng handang pumatay at ng handang ipaglaban ang tama. Sa puntong iyon, malinaw ang isang bagay. Bawat karakter ay may sariling laban sa loob. Takot, galit, pagmamahal, lahat nagsasalpukan. Si Tanggol, patuloy na hinuhubog ng sakit at pagkawala. Si Ben, larawan ng taong nagkamali dahil sa takot. Si Miguelito, mukha ng kasamaang walang konsensya. Sina Jackie at Roberto, patunay na ang pagtataksil sa kapangyarihan ay may kapalit. At sina Tinding, Roda, Kong Leo Mujica, Martes at Rigor. Nagpapakita na sa gitna ng panganib, may mga taong pipiling tumindig. Kahit kapalit nito ang sariling buhay. Sa isang madilim na sulok ng lungsod, mag-isa si Tanggol. Walang kasama. Walang ingay. Tanging mabibigat na paghinga. At mga alaala na paulit-ulit na bumabalik. Mukha ni Gina habang bumabagsak. Sigaw ni Ben bago tuluyang patahimikin ang bala. At ang dugo ng kanyang kasamahan na dumikit sa kanyang mga kamay. Sa bawat alaala, lalo siyang tumitigas. Lalong kumakapal ang pader sa paligid ng kanyang puso. Hindi ito matatapos dito. Bulong niya sa sarili. Hindi galit ang nangingibabaw, kundi malinaw na pa siya. Samantala, nagkakagulo sa hanay ng mga gerero. Hindi inaasahan ang nangyari. Ang pagpatay kay Gina ay hindi bahagi ng orihinal na plano. May ilan ang nababahala. May ilan ang natatakot. At may ilan na tuluyang nabulag ng kapangyarihan. Sa gitna nila, nakatayo si Miguelito. Tahimik. Ngunit may ngiting pilit itinatago. Para sa kanya, wala nang atrasan. Kapag nagsimula ka raw sa dugo, kailangan mo itong tapusin sa mas marami pang dugo. Hindi niya alam, o ayaw niyang aminin, na ang bawat desisyong ginagawa niya ay unti-unting naglalapit sa sarili niyang wakas. Sa kampo ni Nadolpo at Boldog, iba ang bigat ng katahimikan. Wala na ang masayang biruan. Wala na ang lakas ng loob. Kasalanan ba natin to? Mahinang tanong ni Dolpo. Hindi niya kayang tingnan si Boldog sa mata. Tahimik si Boldog. Pero sa dibdib niya, alam niyang hindi na sila pwedeng bumalik sa dati. Sa mundong ginagalawan nila, ang bawat desisyon may dugo. At ngayon, kasama na sila sa listahan ng mga taong may pananagutan. Sa kabilang panig, hindi rin mapakali si Jackie. Ang mga banta ng mga konsehal ay nagsisimula ng maging mas lantad, mas agresibo, mas delikado. Lumapit si Roberto sa kanya. Hindi na bilang babala, kundi bilang paghahanda. May paparating daw na mas malaking galaw. Isang hakbang na kayang yumanig. Hindi lang sa kanilang posisyon, kundi sa buong lungsod. At sa larong ito, walang inosente. Sa San Dimas, hindi pa rin tapos ang tensyon. Si Rigor, bagamat na paatras, ay hindi umatras sa loob. Ang hiya at galit ay kumukulo sa kanyang dibdib. Para sa kanya, hindi pa tapos ang usapan kay Martes.
Sina Tinding, Roda at Kong Leo Mujica. Ay ramdam iyon. Alam nilang ang pagtatanggol kay Martes ay simula pa lang ng mas malaking panganib. Pero kahit ganoon, wala ni isa sa kanila ang umatras. Dahil minsan, ang tama ay tama. Kahit pa ikamatay mo. At sa huling eksena ng gabing iyon, isang anino ang gumagalaw sa dilim. Si Tanggol. Nakatingin sa malayo. Hawak ang baril. Hindi nanginginig. Sa kanyang mga mata, wala nang pag-aalinlangan. Wala nang awa. Isa-isa. Mahina niyang sambit. Hanggang sa dulo. Sa puntong iyon, ang kapalaran ng bawat karakter ay nagsimulang magtagpo. At ang digmaan, hindi na maiiwasan.